Bakit ko pagagastusin ang natitirang pera ng kumpanya para sa isang taong wala ng pag-asa? Mas kailangan yun ni Marisol para sa baby namin. 1 milyon para sa operasyon ng babaeng yan? Sayang lang ang puhunan. Boses iyon ni Doña Imelda. Matalim at walang bakas ng pag-aalinlangan. Tila ba ang buhay ko ay isang luma at sirang gamit na kailangang itapon sa basurahan? Mama, huwag kayong maingay. Baka magising si Tala. Sagot ni Calum, ngunit ang kanyang boses ay walang bakas ng pagtatanggol. Mas parang isang pagsuko o mas masahol pa, isang pagkumpirma. Huwag kayong mag-alala. Inilipat ko na ang pondo sa account ni Marisol. Kailangan niya ng magandang kondo bago siya manganak. Ang bata ang prioridad natin ngayon, hindi ang isang asawang tuyot na ang mga bato. Nakahiga ako sa malamig na kama ng ospital. Pilit na pinananatiling pikit ang aking mga mata kahit na ang bawat salitang binitawan nila ay parang mga kutsilyong unti-unting humihiwa sa aking pagkatao. Nakapatong ang aking nanginginig na mga kamay sa ibabaw ng manipis na kumot, mga kamay na puno ng kalyo mula sa libu-libong oras ng paghahabi ng tela sa bundok ng Ifugao upang mabayaran ang mga unang utang ni Kailum noong nagsisimula pa lamang siyang mangarap sa Manila. Ibinigay ko ang lahat, ang aking dote, ang aking kalusugan, ang aking huling lakas. Lahat itinaya ko para sa kanyang tagumpay. Ngayon, habang hirap akong huminga at umaasa sa bawat patak ng gamot mula sa swero, ang asawa ko ay abala sa pagpaplano ng buhay kasama ang iba. Sa loob ng aking dibdib, naramdaman ko ang isang matinding lamat. Hindi ito ang sakit ng aking karamdaman, kundi ang hagupit ng katotohanang mas mahalaga pa ang isang marangyang kondo para sa kanyang kabit kaysa sa aking huling hininga. Nais kong sumigaw, nais kong bumangon at itanong kung nasaan ang puso niya, ngunit ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Walang luhang lumabas mula sa aking mga mata, dahil tila pati ang aking mga luha ay natuyo na sa tindi ng uyam. Ang bawat tibok ng aking puso ay naging mabigat, tila isang tambol na unti-unting nawawalan ng ritmo sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng silid. Bumukas ang pinto ng kwarto. Naramdaman ko ang marahas na pagpasok ng isang babaeng puno ng kumpiyansa. Marisol, amoy pa lang ng kanyang pabango. Ang mamahaling pabangong marahil ay binili rin gamit ang perang dapat ay para sa aking operasyon. Ay sapat na upang masuka ako sa pait. "O, gising ka na pala, Tala." Nakangising sabi ni Marisol. Hindi siya natatakot. Alam niyang sa bahay na ito at sa buhay na ito, wala na akong kakampi. Iniharap niya sa akin ang kanyang cellphone. Sa screen, nakita ko ang isang pamilyar na tanawin sa aming likuran sa probinsya. Ang aking pinakamahalagang dote, ang telang dinitan ko ng dugo at pawis. Bilang tanda ng aming sumpaan ni Kailom, ay nilalamon ng apoy. Ang magandang pattern ng Ifugao na simbolo ng aming pag-iibigan ay unti-unting nagiging abo. At sa tabi ng apoy, nakita ko ang anino ni Kailum habang nakayakap sa bewang ni Marisol. "Sign the papers, Tala. Ayaw mo naman sigurong mamatay na may daladalang galit sa amin, di ba?" Inilapag ni Kailum ang dokumento ng diborsyo sa ibabaw ng aking hita. Malapit sa aking mga daliring, wala ng lakas. Ang panulat na iniabot niya ay tila mas mabigat pa sa isang pirasong bakal. Tumingin ako sa kisame ng ospital, sa maputlang liwanag na tila kumukutitap na rin sa aking paningin. Naririnig ko ang marahang pagtulo ng tubig mula sa gripo sa banyo. Bawat patak ay tila nagbibilang ng nalalabi kong oras. Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para magkaroon siya ng silungan. Bakit sa huli ay ako pa ang itinapon sa gitna ng ulan? Sa bawat hibla ng tela na hinabi ko para sa kanyang kinabukasan, paano niya nagawang gupitin ang lahat ng ito nang walang pag-aalinlangan? Isang tanong ang pabalik-balik na umaalingaw-ngaw sa aking isipan habang pinapanood ko ang anino nilang tatlo na nagdidilim sa paligid ko.
Ito na ba ang katapusan ng aking kwento? O ito pa lang ang simula ng aking muling pagkabuhay? Ang katahimikan sa loob ng puting silid na ito ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Pagkatapos nilang umalis, tila ba dinala nila ang lahat ng hangin sa paligid. Iniwan akong humihingal sa gitna ng kawalan. Ang tanging naririnig ko na lamang ay ang mahina at pantay na tunog ng makinang nagbabantay sa aking buhay. Isang paalala na kahit ang sarili kong puso ay kailangan na ng tulong upang tumibok. Nakatitig ako sa pinto, umaasang kahit sa huling sandali ay lilingon si Calum. Ngunit ang tanging nakita ko ay ang anino ng kanyang pagtalikod, ang mabilis na paglamlam ng liwanag mula sa pasilyo habang dahan-dahang sumasara ang pinto. Doon sa gitna ng dilim, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng pagiging mag-isa. Hindi lang ito kawalan ng tao. Ito ay ang pagkilala na para sa kanila, ako ay isang basura na tapos na nilang pakinabangan. Bumukas muli ang pinto pagkalipas ng ilang minuto. Hindi si Kylum ang pumasok. Si Doña Imelda, ang aking biyenan, ay bumalik ng mag-isa. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, kundi isang gahaman at mapanuring tingin. Lumapit siya sa aking kama at walang pasabing hinawakan ang aking kaliwang kamay. Ang singsing na ito, wika niya habang pilit na hinuhugot ang wedding ring mula sa aking payat na daliri. Ito ay pag-aari ng pamilya namin. Isang pagkakamali na ibinigay ito sa isang tulad mong walang silbi. Ngayong wala na kayo ni Kylum, wala ka ng karapatang isuot ang gintong ito. Napadaing ako sa sakit ng magasgas ang aking balat, ngunit mas matindi ang hapdi sa aking kalooban. Ang singsing na yon ang tanging simbolo ng aking paninindigan bilang asawa, ang pangakong pinanghawakan ko sa loob ng 5 taon. Mama, pakiusap, ang tanging naibulong ko. Huwag mo akong tawaging mama. Wala ka ng puwang sa pamilyang ito. Bulyaw niya sa akin. Nang makuha niya ang singsing, tiningnan niya ako ng may pandidiri. Bukod dito, kakausapin ko ang management ng ospital. Hindi na kami magbabayad para sa suite na ito. Bukas na bukas din, ililipat ka sa charity ward. Doon ka nararapat. Sa tabi ng mga pulubi. Dahil doon ka naman talaga nanggaling. Narinig ko ang mahinang pag-atungal ng aking sariling hininga. Habang lumalabas siya ng silid, naramdaman ko ang bawat hibla ng aking pagkatao na tila unti-unting nalalagas. Charity ward. Alam ko ang ibig sabihin yon. Ang mamatay ng walang dignidad na pinapaligiran ng ingay at baho ng kahirapan habang ang lalaking minahal ko ay natutulog sa malambot na kama kasama ang kanyang bagong buhay. Naramdaman ko ang bigat ng aking mga talukap. Tila ba hinihila ako ng kamatayan upang tapusin na ang lahat ng pasakit na ito. Ngunit bago pa man ako tuluyang lamunin ng dilim, isang pamilyar na boses ang narinig ko sa tabi ng aking kama. Hindi ito boses ng isang kaaway. Tala, gumising ka. Idinilat ko ang aking mga mata at nakita ang mukha ni Dr. Datu. Siya ang doktor na ilang beses nang tumingin sa akin, ang lalaking palaging may malungkot, ngunit matapang na mga mata. Hinawakan niya ang aking kamay, hindi upang manakit, kundi upang magbigay ng init. Narinig ko ang lahat, mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila isang balsamo sa aking mga sugat. Hindi ko hahayaang gawin nila yon sa'yo. Hindi ka ililipat sa charity ward. At higit sa lahat, hindi ka mamamatay rito. Tumingin ako sa kanya. Ang aking paningin ay malabo dahil sa luha. Bakit? Bakit mo ako tinutulungan? Wala na akong pambayad. Wala na akong kahit ano. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dahil nakita ko kung paano ka maghabi, Tala. Nakita ko ang mga obra mo sa Ifugao noong bata pa ako. Isang sining ang buhay mo at hindi ko hahayaang putulin lang nila ang mga hibla nito ng ganoon na lang. Lumapit siya sa akin at bumulong. Ang kanyang mga salita ay puno ng panganib.
ngunit puno rin ng pag-asa. May nahanap akong donor, isang sikreto at pribadong operasyon, pero kailangan nating gawin ito ngayon din. Pagkatapos nito, kailangan mong maglaho. Handa ka bang mamatay sa paningin ng mundo upang muling isilang bilang isang bagong tao? Nanigas ang aking buong katawan. Isang pagkakataon, isang paraan upang makatakas sa impyernong ito. Tumingin ako sa pinto kung saan huling lumabas ang aking biyenan at pagkatapos ay tumingin ako sa aking mga kamay na ninakawan ng singsing. Gusto ko silang makitang magdusa, bulong ko. Ang boses ko ay puno ng bagong tuklas na puot. Gawin natin ang higit pa roon. Sagot ni Datu habang inihahanda ang aking swero para sa huling pagkakataon. Gawin nating pagsisihan nila ang araw na ipinanganak sila. Habang itinutulak ang aking higaan, palabas ng silid, patungo sa isang madilim na pasilyo, naramdaman ko ang isang kakaibang lamig na bumabalot sa aking puso. Ito na ang libing ng kahapon. Ang babaeng nagngangalang Tala, ang martir na asawa, ay maiiwan sa silid na ito. At sa susunod na pagdilat ng aking mga mata, wala nang matitirang puwang para sa awa. Ang bawat tahi sa aking balat ay parang isang paalala ng bawat sugat na iniwan nila sa aking puso. Sa tuwing humihinga ko ng malalim, nararamdaman ko ang hapdi sa aking tagiliran. Isang matalas na kirot na nagmumula sa bagong bahagi ng aking katawan na ibinigay ng isang hindi kakilalang donor. Ngunit mas masakit pa rin ang tila patalim na nakabaon sa aking dibdib sa tuwing naaalala ko ang mukha ni Kylum habang pinapirma niya ako sa mga papel ng diborsyo. Nasa isang maliit at tago kaming pasilidad sa labas ng Maynila. Ayon kay Dr. Datu, kailangan kong manatiling patay sa paningin ng mundo. Habang ang pamilya ni Kylum ay naniniwalang pumanaw na ako sa charity ward ng ospital dahil sa komplikasyon, dito ay pilit kong binubuo ang mga basag na piraso ng aking buhay. Isang hapon, habang pilit kong itinatawid ang aking mga paa para sa unang hakbang ng aking physical therapy, muli akong natumba. Ramdam ko ang panginginig ng aking mga tuhod at ang mabilis na pagtibok ng aking puso dahil sa pagod at inis. Dahan-dahan lang Tala, wika ni Datu habang inaalalayan niya akong maupo sa wheelchair. Hindi minamadali ang muling pagkabuhay. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Nanginginig ang mga ito. Datu, paano kung hindi ko na muling magawang humawak ng karayom? Paano kung ang mga daliring ito ay wala ng silbi para sa paghahabi? Lumuhod si Datu sa harap ko at hinawakan ang aking mga kamay. Ang kakayahan mo ay wala sa iyong mga daliri, kundi sa iyong kaluluwa. Ang bawat pattern na alam mo, ang bawat kulay na nakatatak sa iyong isipan, iyon ang hindi nila kayang nakawin o sunugin. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang maliit na envelope. Ito ang iyong bagong pasaporte. Sa loob ng 2 linggo, lilipad ka patungong Milan. May isang kaibigan ako doon, isang tanyag na designer na handang tumulong sa'yo. Doon, hindi ka na si Tala na asawa ng isang arkitekto. Doon, ikaw ay magiging isang obra maestra. Tiningnan ko ang litrato sa pasaporte. Mukha ko pa rin iyon, ngunit ang mga mata ay wala ng ningning ng pag-ibig. Ang natitira na lamang ay ang malamig na apoy ng determinasyon. Bago ang aking pag-alis, humingi ako ng isang pabor kay Datu. Isang gabi, habang ang tanging liwanag ay ang buwan na sumisilip sa bintana, kinuha ko ang isang matalas na gunting. Iniharap ko ang aking sarili sa salamin. Ang mahabang buhok na palaging hinahaplos ni Kylum, ang buhok na sinasabi niyang simbolo ng aking pagiging tradisyonal na babaeng ifugaw, ay nakalaylay sa aking balikat. Naririnig ko pa ang boses niya sa aking gunita. Tala, huwag mo itong puputulin dahil ito ang nagpapaalala sa akin ng ating bundok. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang bundok na yon ay gumuho na.
Sa isang mabilis na paggalaw ng aking kamay, narinig ko ang marahang pagdaan ng talim ng gunting sa bawat hibla ng aking buhok. Walang tunog ang pagbagsak ng mga itim na hibla sa sahig, tila mga anino ng aking kahapon na tuluyan ng pinuputol. Sa bawat gupit, nararamdaman ko ang paggaan ng aking ulo, ang paglaya ng aking leeg mula sa bigat ng mga alaala. Nang matapos ako, isang bagong muka ang tumitig sa akin sa salamin. Maikli, matapang, at hindi na madaling saktan. Ang mga matang dati ay puno ng pagsamo, ngayon ay tila dalawang itim na batong kasing tigas ng diamante. Hinawakan ko ang aking maikling buhok. Ramdam ko ang kakaibang kiliti ng hangin sa aking batok. Wala na ang tala na marupok. Wala na ang asawang handang magpaapi para sa kapayapaan ng iba. Paalam, Calum, bulong ko sa hangin, habang ang bawat hibla ng aking lumang sarili ay nakakalat sa malamig na semento. Sa susunod na magkita tayo, titiyakin kong hindi mo na ako makikilala. At sa pagkakataong yon, ako naman ang kukuha ng lahat ng mahahalaga sa'yo. Hinarap ko si Datu na nakatayo sa may pinto. Handa na ako, sabi ko nang may buong paninindigan. Handa na akong maghabi ng isang bagong tadhana kung saan ako na ang may hawak ng gunting na puputol sa sinumang mangahas na humarang sa akin. Sa Milan, hindi nila tinatanong kung sino ang asawa ko. Ang tanging mahalaga sa kanila ay kung ano ang kaya kong gawin gamit ang aking mga kamay. Ang boses ni Dante, ang batikang designer na naging mentor ko rito sa Italia, ay tila isang malambot na musika sa gitna ng malamig na umaga. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking bintana sa kanyang studio, pinagmamasdan ng mga tao sa kalsada ng Milan na nakabalot sa makakapal na coat. 2 taon na ang lumipas. 2 taon mula nang iwanan ko ang aking huling hininga sa Maynila upang hanapin ang aking bagong buhay sa lupain ng sining. Dahan-dahan kong hinawakan ang isang rolyo ng telang seda na nasa aking harapan. Hindi ito basta-bastang seda. Ito ay hinaluan ko ng mga hibla ng pinong abaka mula sa aming bundok. Isang teknika ng paghahabi na ako lang ang nakakaalam. Sa bawat haplos ko sa tela, hindi ko na nararamdaman ang pagiging papel de liha ng aking mga palad na dating kinutya ni Calum. Ngayon, ang aking mga kamay ay ang mga kamay ng isang manlilikha. Ang bawat kalyo ay naging badge of honor. Naramdaman ko ang marahang pagdaloy ng mainit na kape sa aking tasa. Ang bango nito ay humahalo sa amoy ng mga bagong gupit na tela sa paligid. Malayo na ito sa amoy ng gamot at antiseptiko sa ospital na dati kong naging mundo. Ngunit sa likod ng marangyang buhay na ito, may isang bahagi ng aking puso na nananatiling matigas. Ang bagong bato na nasa loob ko ay hindi lamang naglilinis ng aking dugo. Tila ginagawa rin nitong kasing tibay ng bakal ang aking paninindigan. Tala, look at this. Tawag ni Dante habang iniaabot sa akin ang isang kulay gintong sobre. Isang imbitasyon para sa isang malaking gala sa Pilipinas. Ipinagdiriwang ang ika-10 anibersaryo ng isang sikat na kumpanya ng arkitektura. Gusto nilang ikaw ang maging tampok na designer para sa kanilang fashion show. Napatigil ang aking paghinga. Kinuha ko ang sobre at binasa ang pangalan ng kumpanya. Calum at Associates Architecture. Nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Calum. Ang pangalang dati ay nagbibigay sa akin ng init. Ngayon ay tila yelong nagpapatigas sa aking mga ugat. Sa loob ng 2 taon, pinilit kong kalimutan. Pinilit kong maghilom. Ngunit ang tadhana ay tila isang mapaglarong manghahabi. Ibinabalik niya ako sa mismong dulo ng sinulid kung saan ako naputol. Accept it, Dante. Mahina kong sabi. Ang boses ko ay walang bakas ng emosyon. Are you sure? Alam kong mahirap para sa'yo ang bumalik. Nag-aalalang tanong niya. Tumingin ako sa salamin.
Ang nakita ko ay isang babaeng may maikling buhok, suot ang isang mamahaling itim na damit, at may mga matang tila kayang tumunaw ng bakal. Hindi na ako ang babaeng nagmakaawa para sa kanyang hininga. Hindi ako babalik bilang si Tala na kanilang binaliwala. Babalik ako bilang si Tala na kanilang kakamtan, ngunit hindi kailanman maaabot. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang isang lihim na report na ipinadala sa akin ng mga tauhan ni Dr. Datu. Nakita ko roon ang mga litrato. Si Kailum, mukhang pagod at may mga linyang hindi ko dati nakikita sa kanyang noo. Si Marisol, na nakasuot ng mga alahas na tila mas mabigat pa sa kanyang budhi, habang hawak ang isang batang maputla at sakitin. At si Doña Imelda, na mukhang lalong tumanda dahil sa pag-aalaga sa isang apong hindi mabilhan ng kalusugan ng kanilang pera. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kanilang vanguard of glory ay tila nagiging isang sumpa. Ang bata. Ang batang sinabi ng babaylan na magdadala ng tagumpay ay siya palang magiging daan ng kanilang pagbagsak dahil sa kanilang pagtataksil sa pure loyalty. Hinawakan ko ang isang maliit na scrap ng tela, ang unang disenyo na ginawa ko rito sa Milan. Itatago ko ito para kay Datu, ang lalaking naging tulay ko sa langit. Dante, ihanda mo ang lahat. Wika ko habang tinititigan ng imbitasyon. Gusto kong ang koleksyong ito ay tawaging ang pagbangon ng tala. Gusto kong makita nila kung gaano kaningning ang bituin na pilit nilang pinalamlam. Ngunit sa likod ng aking tapang, isang tanong ang nananatiling nakabaon sa aking isipan. Sa oras na magtama ang aming mga mata ni Kailum, kakayanin ko bang panindigan ang lamig ng aking puso? O muli bang may mapuputol na hibla sa aking pagkatao? Hindi mabili ng pera ang dugong kailangan ng anak mo, Kailum. Iyan ang sumpa ng pagtataksil mo sa akin. Ito ang bulong ko sa sarili habang binabasa ang lihim na ulat na ipinadala sa akin ni Dr. Datu. Hawak ko ang isang pirasong papel na naglalaman ng katotohanang pilit nilang itinatago sa publiko. Habang ang buong Maynila ay naniniwalang nasa rurok pa rin ng tagumpay, ang Kailum at Associates sa loob ng kanilang marangyang tahanan ay unti-unti na silang nilalamon ng anay ng sarili nilang mga kasalanan. Ayon sa ulat, ang batang lalaking isinilang ni Marisol, ang batang dapat ay magdadala ng binkwangtot din. Ayon sa babaylan, ay isinilang na may pambihirang sakit sa dugo. Isang ironya ng tadhana. Ang batang bunga ng kanilang pagtataksil ay nangangailangan ng patuloy na pagsasalin ng dugo, ngunit walang mahanap na tugma sa pamilya ni Kailum at Marisol. Tila ba ang kalikasan mismo ang tumatanggi sa kanilang lahi? Sa aking isipan, nakikita ko ang loob ng kanilang mansyon. Hindi na ito ang masayang tahanang pinangarap namin ni Kailum. Ngayon, puno ito ng sigawan at sisi. Nararamdaman ko ang tensyon sa pagitan ni Marisol at Doña Imelda. Si Marisol, na dati ay napakatamis magsalita, ngayon ay tila isang palengkera na palaging sumisigaw dahil sa pagod at takot sa kanilang lumiliit na yaman. Ang bawat sentimong dapat ay para sa pagpapalago ng kumpanya ay napupunta sa mga mamahaling gamot at ospital. Nalaman ko rin na si Marisol ay unti-unti nang nagnanakaw mula sa kumpanya. Nagbubukas siya ng mga lihim na account upang magtabi ng pera para sa kanyang sarili, naghahanda sa oras na tuluyan ng gumuho ang mundo ni Kailum. Wala siyang malasakit sa kumpanya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang luho na akala niya ay habang buhay niyang matatama sa. Si Doña Imelda naman, ang matapobreng biyena na dati ay reyna sa kanyang sariling pamamahay, ngayon ay tila isang bilanggo. Nakikita ko siya sa aking gunita, matanda, ulyanin, at palaging pinapagalitan ni Marisol dahil sa kanyang pagkakamali sa pag-aalaga sa bata. Ang babaeng dati ay diring-diri sa aking mga kamay na may kalyo, ngayon ay kailangang maghugas ng sarili niyang mga plato dahil wala na silang pambayad sa maraming katulong. Karma is a weaver too, Kailum.
Mahina kong sabi habang pinagmamasdan ang dapit hapon sa Milan. Hinahabi niya ang bawat hibla ng iyong pagdurusa sa paraang hindi mo inaasahan. Nakaramdam ako ng isang kakaibang halo ng damdamin. May bahagi sa akin na gustong masiyahan sa kanilang paghihirap, ngunit may bahagi rin na nakakaramdam ng hapdi para sa batang walang malay. Ang bata ang nagbabayad para sa mga kasalanan ng kanyang mga magulang. Iyan ang pinakamasakit na bahagi ng sumpa ng babaylan. Ang pure loyalty na binaliwala nila ay nagresulta sa isang buhay na palaging nakadepende sa awa ng iba. Humarap ako sa aking mesa at tiningnan ang disenyo ng damit na isusuot ko para sa gala. Ito ay isang itim na terno na may mga pattern ng diamante na tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Ito ang isusuot ko sa araw ng kanilang pagbagsak. Kinuha ko ang panulat at minarkahan ang petsa sa kalendaryo. Sa susunod na buwan, babalik ako sa lupang tinubuan. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang saksi sa pagguho ng toreng itinayo nila sa ibabaw ng aking mga luha. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa akin. Sa huling bahagi ng ulat ni Datu, nabanggit niya na si Kailum ay palaging bumibisita sa aking lumang kwarto sa kanilang bahay. Ang kwartong dati ay puno ng aking mga gamit sa paghahabi. Doon daw siya natutulog, yakap-yakap ang mga natitirang piraso ng tela na hindi niya nasunog. Bakit, Kailum? Bakit mo hinahanap ang anino ng babaeng ikaw mismo ang pumatay? Ang pagsisisi ba ay sapat na upang dugtungan ang naputol na sinulid? O isa lamang itong paraan upang linlangin ang sarili mong konsensya? Isang malamig na hangin ang umihip mula sa bintana. Tila ba sumasagot sa aking katanungan? Sa mundong ito, may mga bagay na kapag nasira na, ay hindi na muling mabubuo, kahit gaano pa kahusay ang manghahabi. Ang bawat hakbang ko sa makapal na pulang alpombra ng Manila Luxury Hotel ay tila pagtapak sa mga alaala ng aking lumang sarili. Noong huli akong tumapak sa lungsod na ito, ako ay isang babaeng duguan ng puso. Hapo ang katawan at wala nang matitiruhang pag-asa. Ngunit ngayon, habang ang mga lente ng kamera ay walang tigil sa pagkislap, mga puting liwanag na tila mga kidlat sa gitna ng marangyang gabi, ako ay naglalakad ng may taas noo. Hindi na ako si Tala na nakayuko. Ako na, si Tidi Amarilis, ang designer na kinababaliwan ng Milan, ang babaeng ang bawat hibla ng telang hinahawakan ay nagiging ginto. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng pag-uumpugan ng mga basong kristal ay pumupuno sa bulwagan. Sa gitna ng karangyaan, hinanap ng aking mga mata ang isang pamilyar na anino. At doon, sa dulo ng bulwagan, nakita ko siya. Si Kailum. Mula sa malayo tila hindi siya nagbago, ngunit habang papalapit ako, nakikita ko ang mga bakas ng pagod sa kanyang mukha. Ang kanyang balikat na dati ay tila kayang pasanin niyang mundo. Ngayon ay tila nakayuko sa bigat ng mga problemang hindi niya maikwento. Katabi niya si Marisol, na pilit na nagtatago sa likod ng makapal na makeup at mga alahas na tila sumisigaw ng desperasyon para sa atensyon. Architect Kailum, right? Nice to meet you again. Ang boses ko ay kalmado, malamig, at walang bakas ng panginginig. Nang magtama ang aming mga mata, nakita ko ang panandaliang pagkalito sa kanyang paningin. Isang pamilyar na sakit ang dumaan sa kanyang mga mata. Isang anino ng pagkilala na agad din niyang iwinaksi. Paanong ang isang tanyag na designer mula sa Europa ay magiging among ang patay na asawang iniwan niya sa ospital? The pleasure is mine, Miss Amarilis. Sagot niya habang kinukuha ang aking kamay para sa isang formal na pagbati. Ang haplos ng kanyang palad ay nagpadala ng isang kuryente sa aking sistema. Hindi ng pag-ibig, kundi ng isang matinding pagkasuklam na pilit kong ikinukubli sa likod ng aking matamis na ngiti. Ang iyong mga gawa, mayroon silang kakaibang kaluluwa. Tila ba bawat tahi ay may kuwento ng pighati at tagumpay. Dahil ang tunay na sining architect ay nagmumula sa mga bagay na sinira mo na
bago muling binuo. Makahulugan kong sagot. Napansin ko ang paghigpit ng hawak ni Marisol sa braso ni Kylom. Ang kanyang mga mata ay tila mga patalim na sumusuri sa bawat pulgada ng aking pagkatao. Miss Amaryllis, your style is familiar. Parang nakita ko na ang mga pattern na yan sa kung saan. Wika ni Marisol nang may halong pagdududa. Ngumiti ako ng lalong matamis. Ang mga pattern ng Ifugao ay pandaigdigan na ngayon, Miss Marisol. Siguro sa mga mumurahing tindahan sa kalsada mo yun nakita. O baka sa mga basurang itinapon na ng iba. Nakita ko ang pamumula ng kanyang mukha sa hiya. Ngunit bago pa siya makasagot, isang anunsyo ang bumasag sa tensyon. Oras na para sa fashion show, ang highlight ng gabi kung saan ipapakita ko ang koleksyong papatay sa kanilang natitirang dangal. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang titig ni Kylom na nakapako sa aking likuran. Nararamdaman ko ang kanyang pagkalito, ang kanyang pagnanais na lapitan ako at itanong ang mga bagay na hindi niya magawang bigkasin. Ngunit habang papasok ako sa backstage, isang maliit na detalye ang muntik nang magpaguho sa aking maskara. Isang bata, maputla at nakaupo sa wheelchair sa gilid ng kurtina, ang nakatingin sa akin. Ang bata ay may hawak na isang maliit na piraso ng telang hinabi. Isang pattern na ako mismo ang gumawa, maraming taon na ang nakalilipas. Ninang? Mahinang tawag ng bata. Ang kanyang boses ay tila isang kurot sa aking puso. Tumigil ang mundo ko. Paanong ang batang ito, ang anak ng aking kaaway, ay may hawak ng aking nakaraan? At bakit ang kanyang mga mata ay tila humihingi ng tulong na tanging ako lang ang makakapagbigay? Akala mo ba, sapat na ang pagsisisi para burahin ang bawat latay na iniwan mo sa aking kaluluwa? Ang bulong na ito ay hindi ko binigkas, ngunit sumigaw ito sa aking mga mata habang nakatayo ako sa gitna ng entablado. Ang mga ilaw ay nakatutok sa akin, nakasisilaw, tila ba hinuhubaran ang bawat lihim na pilit kong itinago sa loob ng 2 taon. Sa harap ko, ang buong alta sosyedad ng Maynila ay nakatingin nang may pagkamangha. Ngunit ang tanging mukhang mahalaga sa akin ay ang karta. Ang 3 taong nasa unang hanay, nagsimula ang musika, isang malalim at malungkot na tunog ng plauta na hinaluan ng mabilis na pintig ng tambol na tila batibok ng pusong nagmamadali patungo sa dulo ng hininga. Ang koleksyon ko, ang pagbangon ng tala, ay nagsimulang dumaan sa harap nila. Ang unang modelo ay suot ang isang telang kulay abo at puti, na tila ba dumi at abo mula sa isang sunog. Ito ang simbolo ng aking pagkagapi sa ospital. Nakita ko ang panginginig ng mga labi ni Kylom. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Marahil ay naaalala niya ang araw na sinunog niya ang aking dote. Marahil ay nararamdaman niya ang init ng apoy na yon sa kanyang sariling balat ngayon. Sumunod ang mga modelong suot ang mga matingkad na kulay ng pula at ginto, ang mga kulay ng tagumpay at paghihiganti. At sa huli, ako mismo ang naglakad. Suot ko ang isang Filipiniana na gawa sa pinagtagpi-tagping hibla ng Ifugao at seda ng Milan. Sa aking leeg, imbes na mamahaling hiyas, ay suot ko ang isang kwintas na gawa sa mga ginitgit na sinulid. Ang mga sinulid na simbolo ng bawat oras na nagtiis ako sa ilalim ng kanilang pangaapi. Tumigil ako sa tapat mismo ni Kylom. Ang katahimikan sa bulwagan ay naging kasing talim ng kutsilyo. Tala, ang tawag niya ay isang mahinang hikbi, isang pagsusumamo na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang taong nalulunod. Miss Amaryllis ang pangalan ko, architect. Sagot ko, sapat na malakas upang marinig ng mga tao sa paligid. Sino ang tala na sinasabi mo? Ang alam ko, ang babaeng iyon ay matagal niyo nang pinatay sa isang madilim na silid ng ospital. You're supposed to be dead! Ang sigaw ni Marisol ay bumasag sa katahimikan.
Tumayo siya. Ang kanyang muka ay puno ng takot at galit. Niloloko mo kami. Paano ka naging ganito? Tumingin ako sa kanya ng may malamig na ngiti. Ang kamatayan ay para lamang sa mga taong walang layunin, Marisol. Pero para sa mga taong ninakawan ng lahat, ang kamatayan ay isang pintuan lamang patungo sa mas malakas na bersyon ng sarili. Sa gilid, nakita ko ang pagpasok ni Doña Imelda. Mukha siyang mas matanda kaysa sa huli naming pagkikita. Nang makita niya ako, ang kanyang tungkod ay muntik ng mabitawan. Anak ng hindi maari. Ang hampas lupang yon ay hindi maaaring maging ganito kayaman. Ang hampas lupa na sinasabi niyo, Doña Imelda, ang siya ring nagmamay-ari ngayon ng gusaling kinalalagyan niyo. Wika ko ng may mapait na katuwaan. Binili ko ang lahat ng utang ng Calum at Associates sa bangko. Sa madaling salita, Architect Calum, ikaw ay nagtatrabaho na ngayon para sa akin. Bumagsak si Calum sa kanyang upuan. Tila ba nawalan ng buto ang kanyang katawan. Ang kahihiyan ay bumalatay sa kanyang mukha. Isang uri ng parusa na mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Ang taong dating itinuturing kong langit, ngayon ay nakalubog sa putik ng sarili niyang mga pagkakamali. Ngunit sa gitna ng aking tagumpay, muli kong narinig ang mahinang ubo ng bata sa gilid. Ang batang si Angelo, tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga na walang halong malisya. Sa kanyang maliit na kamay, sinisiksik niya ang piraso ng aking tela sa kanyang pisngi. Tila ba ito ang kanyang tanging proteksyon laban sa mundo? Ninang, ang ganda mo po, mahina niyang sabi. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Isang emosyong pilit kong ibinaon sa Milan. Bakit, Angelo? Bakit ikaw ang naging bunga ng kanilang kasalanan? Bakit ang dugong dumadaloy sa'yo ay tila humihingi ng tawad para sa mga taong walang alam gawin, kundi manakit? Tala? Hindi. Hindi maari. Patay ka na. Nakita ko ang mga papeles. Niloko mo kami. Ang sigaw ni Marisol ay bumasag sa marangyang katahimikan ng bulwagan. Tila isang basag na kristal na kumalat sa makintab na sahig. Tumayo siya. Nanginginig ang mga kamay habang itinuturo ako. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kayabangan. Ngayon ay lamat-lamat na ng purong takot. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng entablado. Ang mga ilaw ay tila nagbibigay sa akin ng isang korona ng liwanag. Pinanood ko ang kanilang pagbagsak mula sa aking kinalalagyan. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ko ang lamig ng aking mga daliri. Isang lamig na hindi nagmumula sa aircon ng hotel, kundi mula sa pusong matagal nang nanigas sa sakit. Tumingin ako kay Calum. Ang lalaking dati ay tinitingala ko bilang aking langit. Ngayon ay nakaupo sa harap ko na tila isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, pilit na hinahanap ang babaeng marupok na iniwan niya sa ospital sa likod ng reynang nakatayo sa kanyang harapan. Miss Amaryllis ang pangalan ko, Marisol. Malamig kong wika. Ang boses ko ay sapat na malakas upang marinig ng lahat ng mga negosyante at elitistang naroroon. At Architect Calum, ang tala na kilala nyo, ay matagal nyo nang pinatay. Huwag nyo siyang hanapin sa akin dahil ang tanging naririto ay ang babaeng kumuha ng lahat ng pirasong itinapon nyo upang buuin ang isang obrang hindi nyo kailanman maaabot. Anak ng hindi ito maaari, bulong ni Doña Imelda habang pilit na tumatayo. Ang kanyang tungkod ay nanginginig sa kanyang hawak. Ang hampas lupang yon. Paanong naging ganito? Calum, sabihin mo sa akin na nagkakamali lang tayo. Ngumiti ako ng bahagya, isang nangiting walang bakas ng init. Doña Imelda, ang hampas lupa na sinasabi niyo ang siyang nagmamay-ari na ngayon ng bangkong may hawak ng inyong mga utang. Binili ko ang bawat sentimo ng inyong pagkakasangla. Sa madaling salita,
Bawat hininga ng kumpanyang ito, bawat semento ng inyong bahay ay nasa ilalim na ng aking mga kamay. Nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Kylum. Ang kahihiyan ay bumalatay sa kanyang mukha. Isang uri ng parusa na mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit para sa isang lalaking ang tanging kayamanan ay ang kanyang garbo. Ang kanyang mga balikat ay unti-unting bumagsak. Tila ba nawalan ng buto ang kanyang buong pagkatao sa harap ng katotohanang ang babaeng itinuring niyang basura ay siya na palang may-ari ng kanyang kapalaran. Ngunit sa gitna ng aking matamis na paghihiganti, isang tunog ang muling humila sa aking atensyon. Isang mahina at tuyong ubo. Tumingin ako sa gilid ng entablado, sa batang si Angelo na nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang bata ay nakatingin sa akin nang may malalaking mga mata na puno ng paghanga. Tila ba nakakita siya ng isang diwata mula sa mga kwentong binabasa sa kanya. Hawak-hawak pa rin niya ang maliit na piraso ng telang ifugao, ang tanging alaala ng aking nakaraan na hindi nasira ng apoy. Ninang, ang ganda niyo po, mahina niyang sabi, bago muling dumaing dahil sa hirap ng paghinga. Naramdaman ko ang isang matinding kirot sa aking dibdib. Bakit, Angelo? Bakit ang mga matang yon ay tila may bahagi ng aking kaluluwa? Bakit sa tuwing tinitingnan kita, nararamdaman ko ang hapdi ng bawat sinulid na hinabi ko para kay Kylum? Lumapit si Marisol sa bata. Hindi upang aluin ito, kundi upang gamitin bilang pananggalang. Angelo, huwag mong kausapin ang babaeng iyan. Kylum, gawin mo ang paraan. Hindi niya pwedeng gawin ito sa atin. Tumingin sa akin si Kylum. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo at kawalan ng pag-asa. Tala, pakiusap. Gawin mo na ang lahat sa akin. Bawiin mo na ang kumpanya, ang bahay. Pero ang bata ay may sakit. Wala na kaming pera para sa kanyang susunod na treatment. Pakiusap, kahit para na lang sa bata. Tumawa ako ng mapait. Isang tunog na tila kalansing ng mga bakal. Hihingi ka ng awa para sa bata, Kylum. Noong nagmamakaawa ako para sa aking operasyon, naririnig mo ba ako? Noong sinabi mong, sayang ang puhunan sa buhay ko, naisip mo ba ang halaga ng isang hininga? Tumalikod ako, handa nang iwanan silang lahat sa gitna ng kanilang kahihiyan. Ngunit bago ako makahakbang palayo, narinig ko ang malakas na pagbagsak ng isang bagay. Lumingon ako at nakita ang batang si Angelo na nakahandusay sa sahig. Ang kanyang wheelchair ay natumba at ang kanyang labi ay unti-unting nangingitim habang pilit na humihingi ng hangin. Ang maliit na piraso ng tela ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay. Tila isang huling hibla ng buhay na naputol sa gitna ng karangyaan ng gabi. Ang bawat hininga sa loob ng bulwagan ay tila naging yelo nang bumagsak ang maliit na katawan ni Angelo sa malamig na sahig. Ang marangyang musika na kanina ay nagbibigay pugay sa aking tagumpay ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan na sinundan ng mga bulong ng takot at gulat mula sa mga panauhin. Nakatayo ako doon, hindi gumagalaw, habang ang aking mga mata ay nakapako sa bata. Sa bawat segundo ng kanyang pag-agaw buhay, nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Ang babaeng iniwan sa sahig, humihingi ng hangin, habang ang mga taong dapat ay nagmamahal sa kanya ay abala sa sarili nilang mga interes. Angelo, ang anak ko! Sigaw ni Marisol, ngunit imbes na lapitan ng bata, ay lumingon siya sa akin nang may nanlilisik na mga mata. Ikaw! Sinumpa mo ang gabing ito. Kasalanan mo kung bakit nangyayari ito. Hindi ko siya sinagot. Pinanood ko si Kylum na mabilis na lumuhod sa tabi ng bata. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na binubuhat ang anak. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang arkitekto na gumuho ang sariling pundasyon. Wala na ang kislap ng kayabangan. Ang tanging natira ay ang isang lalaking durog at walang kapangyarihan sa harap ng kamatayan. Kylum,
Dalhin natin siya sa ospital. Magbayad ka. Gawin mo ang lahat. Hysterical na utos ni Marisol, ngunit nanatiling nakayuko si Kylom. Wala na tayong pera, Marisol. Mahina at basag na boses ni Kylom. Ang credit card ko, ang account ng kumpanya. Lahat iyon ay kontrolado na ni Tala. Wala akong maibibigay sa ospital. Ang katotohanan yon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Marisol. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon mula sa takot patungo sa isang malupit na kalkulasyon. Hindi siya nag-aalala para sa bata. Nag-aalala siya para sa sarili niyang kinabukasan. Sa harap ng lahat, mabilis siyang tumayo. Kinuha ang kanyang mamahaling designer bag at lumingon sa pintuan. Kung ganoon, bahala na kayo. Bulong ni Marisol, sapat na malakas upang marinig ko. Hindi ako magpapabulok sa kahirapan kasama ang isang batang pabigat at isang lalaking talunan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumabas si Marisol ng bulwagan. Iniiwan ang kanyang asawa at ang nag-aagaw buhay na anak. Isang desperadong pagtakas ng isang daga mula sa lumulubog na barko. Ang lahat ay natigilan sa nasaksihang kalupitan, ngunit hindi ako nagulat. Iyan ang babaeng pinili ni Kylom kapalit ko. Isang babaeng walang kaluluwa. Dahan-dahan akong lumapit sa kinaroroonan ni na Kylom at Angelo. Yumuko ako at pinulot ang maliit na piraso ng telang ifugaw na nalaglag mula sa kamay ng bata. Marumi na ito, may mga bakas ng alikabok. Ngunit ito pa rin ang telang hinabi ko nang may dalisay na pag-ibig. Maraming taon na ang nakalilipas. Tala, pakiusap. Hikbi ni Kylom habang nakatingala sa akin mula sa sahig. Gawin mo na ang lahat sa akin. Ipakulong mo ako, saktan mo ako. Pero ang bata, huwag mong hayaang mamatay si Angelo sa harap ko. Siya lang ang tanging naiwan sa akin. Tumingin ako sa maputlang mukha ni Angelo. Ang bata ay walang kasalanan sa kasuklam-suklam na gawa ng kanyang mga magulang. Ang kanyang dugo ay humihingi ng tulong at ang aking puso, na akala ko ay yelo na, ay nakaramdam ng isang pamilyar na kurot ng awa. Datu. Tawag ko sa aking cellphone nang hindi inaalis ang tingin sa bata. Ihanda mo ang pribadong ambulansya at ang pinakamagaling na medical team sa ospital mo. May pasyenteng parating. Lahat ng gastos ay ilalagay sa account ko. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan si Kylom nang may malamig na awtoridad. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Kylom. Ginagawa ko ito dahil hindi ko kayang maging katulad mo. Isang taong kayang talikuran ng buhay para sa pera. Habang isinasakay si Angelo sa ambulansya, naramdaman ko ang titig ni Doña Imelda mula sa malayo. Nakaupo siya sa isang sulok, mukhang lantang gulay, at tila nawala na ang lahat ng lakas upang mang-insulto. Ngunit wala na akong pakialam sa kanya. Pagdating sa ospital, habang naghihintay sa labas ng emergency room, dumating ang isang tauhan ko na may dalang balita. Ma'am, tama po ang hinala niyo. Si Marisol ay dumiretso sa inyong main office building. Sa safe ni Architect Kylom, kinuha niya ang lahat ng natitirang cash at mga alahas bago siya tuluyang tumakas patungo sa airport. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Ang trahedya ay tila isang bilog na walang katapusan. Habang si Kylom ay nagmamakaawa para sa buhay ng kanyang anak, ang babaeng pinagpalit niya sa akin ay abala sa pagnanakaw ng kanyang huling kayamanan. Hayaan niyo siyang tumakas, utos ko sa aking tauhan. Gusto kong maramdaman niya ang takot ng isang taong walang matuluyan. At para kay Kylom, siguraduhin mong malalaman niya ang ginawa ng kanyang pinakamamahal na Marisol. Napatigil ako nang bumukas ang pinto ng ER at lumabas si Dr. Datu. Mukha siyang seryoso. Tala, stable na ang bata, pero kailangan niya ng agarang bone marrow transplant. At ang problema, kailangan natin ng donor na may pambihirang compatibility. Tumayo ako, nararamdaman ang bigat ng tadhana sa aking mga balikat. Datu,
Tignan mo ang record ko. Tignan mo kung ang dugong dumadaloy sa akin ay sapat na upang dugtungan ang buhay ng batang iyon. Akala ko ba siya ang kukuha sa'yo sa putikan? Bakit ngayon? Ikaw ang naiwang mag-isa sa gitna ng dumi habang siya ay lumilipad patungo sa kanyang kalayaan. Ang boses ko ay marahang umalingaw-ngaw sa malamig na pasilyo ng ospital. Nakatayo ako sa harap ni Kylum na ngayon ay nakaupo sa sahig, nakasandal ang likod sa puting dingding at nakabaon ang mukha sa kanyang mga palad. Ang kanyang marangyang Amerikana ay lukot-lukot na. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namumula sa pag-iyak. Ibinaba ko sa kanyang tapat ang isang folder na naglalaman ng report ng aking mga tauhan. Umalis na si Marisol, Kylum. Kinuha niya ang lahat ng laman ng iyong vault, pati ang mga alahas. Nadote ko sana na itinago mo. Dinala niya lahat. Iniwan kanyang walang-wala, kasama ang batang hindi niya kailanman minahal. Inangat ni Kylum ang kanyang mukha. Ang hitsura niya ay tila isang taong nakakita ng multo. Bakit niya nagawa ito? Ibinigay ko ang lahat sa kanya. Itinaya ko ang buhay ko, ang kumpanya ko, pati ikaw. Tinalikuran ko para sa kanya. Dahil ang isang taong pumatay para sa pera ay hindi kailanman magiging tapat sa taong nagbigay nito. Sagot ko ng may halong pandidiri. Pinili mo ang isang ahas, Kylum. Huwag kang magulat kung sa huli ay tinuklaw ka rin niya. Tumayo siya ng nanginginig, pilit na humahawak sa dingding para hindi muling mabuwal. Tala, patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko naisip na aabot sa ganito. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Hindi iyan ang makakapagligtas kay Angelo. Putol ko sa kanyang pagsasalita. Lumabas na ang resulta ng compatibility test ni Dr. Datu. Napatigil ang mundo sa paligid namin. Naririnig ko ang mahinang ugong ng aircon at ang layo ng mga yabag ng mga nurse sa kabilang dulo ng pasilyo. Bawat segundong lumilipas ay tila isang mabigat na pasanin sa aking dibdib. Ako ang tanging tugma, Kylum. Bulong ko. Ang dugong itinuring niyong marumi. Ang babaeng itinuring niyong Viyunruy o malas. Ako lang ang may kakayahang magdugtong sa buhay ng anak mo. Bumagsak muli ang mga balikat ni Kylum. Isang mapait na ironya ang bumalot sa amin. Ang babaeng nais niyang mamatay upang makuha ang mana at ang bagong buhay ay siya palang susi upang hindi mamatay ang tanging kayamanang natira sa kanya. Gagawin mo ba? Tanong niya ng may halong takot at pag-asa. Ililigtas mo ba ang anak ng babaeng sumira sa iyo? Tumingin ako sa salamin ng silid kung nasaan si Angelo. Nakita ko ang bata, natutulog ng mahimbing, yakap-yakap pa rin ang piraso ng aking tela. Sa kabila ng lahat ng sakit, sa kabila ng bawat gabing iniyak ko sa Milan, habang tinitiis ang hapdi ng aking mga operasyon, may isang bahagi ng aking puso na hindi kayang maging kasing sama nila. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, Kylum, at lalong hindi para kay Marisol. Wika ko habang hinahaplos ang salaming naghihiwalay sa amin ng bata. Ginagawa ko ito dahil ang batang ito ay inosente. At dahil gusto kong sa bawat tibok ng kanyang puso, maaalala mo na ang buhay niya ay utang niya sa babaeng tinangka mong paslangin sa limot. Lumapit ako kay Kylum. Sapat na malapit upang maamoy ang alak at pawis sa kanyang katawan. Ibibigay ko ang kailangan ni Angelo, pero may kapalit ito. Kahit ano. Tala. Kahit ano. Mabilis niyang sagot. Pagkatapos ng operasyon, pipirmahan mo ang lahat ng dokumentong ibibigay ng abogado ko. Isusuko mo ang lahat ng karapatan mo sa kumpanya, sa bahay, at pati ang legal na pangangalaga kay Angelo. Magiging bahagi siya ng aking foundation. Palalakihin ko siya ng malayo sa inyo ni Marisol. Gusto kong mabuhay siya sa isang mundong walang bahid ng inyong kasakiman. Nanlaki ang mga mata ni Kylum. Gusto mong kunin ang anak ko? Gusto kong iligtas ang bata mula sa'yo. Pagtatama ko.
Ito lang ang paraan, Calum. O hayaan mong mamatay siya habang hinihintay mo ang pagbabalik ng asawa mong magnanakaw. Tumingin si Calum sa loob ng silid at pagkatapos ay sa akin. Nakita ko ang huling bahagi ng kanyang dangal na tuluyan ng gumuho. Wala na siyang baraha, wala na siyang kakampi. Habang naglalakad ako palayo upang ihanda ang aking sarili sa operasyon, naramdaman ko ang isang kakaibang ginhawa. Hindi ito ang ginhawa ng paghihiganti, kundi ang ginhawa ng pagpili sa kabutihan sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa loob-loob ko, may isang tanong na pilit kong iwinawaksi. Sa oras na maging bahagi na ng buhay ko ang batang ito, makakaya ko bang tingnan ang kanyang mukha nang hindi naaalala ang lalaking nagwasak sa akin? O ang batang ito ba ang magiging huling hibla na magbibigay ng tunay na kulay sa aking hinabing tadhana? Malamig ang hangin sa loob ng silid na ito. Isang uri ng lamig na tila ba humahaplos sa aking mga buto. Nakahiga ako sa puting kama ng ospital. Pinagmamasdan ang liwanag ng malalaking ilaw sa kisame na tila mga bituin sa gitna ng kadiliman. Sa tabi ko, ilang metro lang ang layo ay ang kama ni Angelo. Ang batang ito, na bunga ng pagtataksil at sakit, ay ngayon ay naging bahagi na ng aking pisikal na pagkatao. Sa pamamagitan ng mga tubo at karayom, ang aking lakas ay dumadaloy patungo sa kanya. Handa ka na ba, Tala? Mahinang tanong ni Dr. Datu habang inaayos ang aking swero. Tumango ako ng dahan-dahan. Gawin mo na ang dapat mong gawin, Datu. Tapusin na natin ang huling yugto ng sakripisyong ito. Bago ako tuluyang lamunin ng anesthesia, narinig ko ang mahinang pagbukas ng pinto. Pumasok si Calum. Hawak ang mga dokumentong ipinadala ng aking abogado. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, tila isang kandilang tuluyan nang naubos ang mitsa. Lumapit siya sa aking gilid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalagay ang kanyang lagda sa bawat pahina. Narinig ko ang marahang pagdaan ng bolpen sa papel, ang tunog ng kanyang pagsuko. Sa bawat pirma, tinatapos niya ang kanyang karapatan sa kumpanya, sa bahay, at sa mismong anak niya. Isang legal na kamatayan para sa isang lalaking inakala niyang siya ang hari ng kanyang sariling mundo. Patawad, Tala. Bulong niya. Ang boses niya ay basag at puno ng pagsisisi. Ibinigay ko ang lahat sa maling tao at ngayon, wala nang natira sa akin kundi ang kahihiyang ito. Hindi ko siya tiningnan. Ipinikit ko ang aking mga mata habang nararamdaman ko ang pagbigat ng aking diwa. Ang huling imaheng nakita ko ay ang mukha ni Angelo, mapayapa. Tila hindi alintana ang bagyong namamagitan sa aming mga matatanda. Nagising ako sa gitna ng katahimikan ng recovery room. Ang sakit sa aking katawan ay matindi. Ngunit mas matindi ang pakiramdam ng kalayaan sa aking puso. Pumasok si Datu na may dalang balita. Ang kanyang mukha ay may bakas ng tagumpay, ngunit may kasamang seryosong tono. Matagumpay ang transplant, Tala. Tinanggap ng katawan ni Angelo ang iyong bone marrow. Ligtas na ang bata. Wika niya habang tinitingnan ang aking chart. At tungkol kay Marisol, may balita na mula sa mga awtoridad sa ibang bansa. Nakinig ako ng mabuti habang ipinapaliwanag ni Datu ang nangyari. Si Marisol, sa kanyang pagmamadaling tumakas kasama ang nakaw na yaman, ay nahuli sa airport ng Singapore dahil sa pagdadala ng mga pekeng dokumento at ilegal na transaksyon ng kumpanya na matagal ko nang inireport sa pulisya. Ang lahat ng pera at alahas na dala niya ay kinumpiska bilang ebidensya. Ngayon, nahaharap siya sa mamahabang taon ng pagkakakulong sa dayuhang lupain. Isang madilim at malamig na selda para sa isang babaeng nangarap ng ginto sa ibabaw ng luha ng iba. Para naman kay Calum, ang kanyang pagbagsak ay naging paksa ng bawat balita sa Manila. Dahil sa laki ng kanyang utang na binili ko, ang kumpanyang itinayo niya ay tuluyan nang napunta sa ilalim ng aking pangalan. Ang kanyang ina, si Doña Imelda, ay napilitang lumipat sa isang maliit na apartment sa probinsya
malayo sa karangyaan na dati niyang ipinagmamayabang. Nabalitaan ko na palagi siyang nakaupo sa veranda. Tinatawag ang pangalan ni Calum, ngunit walang sumasagot. Isang linggo pagkatapos ng operasyon, pinuntahan ko si Angelo. Gising na siya, nakaupo sa kanyang kama at nagkukulay ng isang larawan. Nang makita niya ako, sumilay ang isang nanangiting tila nagpabago sa takbo ng aking mundo. Ninang, masaya niyang tawag. Sabi ni Dr. Datu, ikaw daw ang nagbigay sa akin ng magic na dugo, kaya ako gumaling. Naupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kanyang maliit na kamay. Hindi lang yun magic, Angelo. Iyon ay pangako. Pangako na mula ngayon, hindi ka na muling masasaktan. Ngunit sa gitna ng aming pag-uusap, pumasok ang isang nurse na may dalang sulat. Mula raw ito kay Calum na ngayon ay nagtatrabaho na bilang isang hamak na construction supervisor sa malayo sa ningning ng Maynila. Binasa ko ang lihim na sulat sa labas ng silid. Tala, hindi ko nahihilinging makita si Angelo. Alam kong mas ligtas siya sa iyong mga kamay. Sa bawat gusaling itatayo ko mula sa ibaba, maaalala ko ang bawat hibla ng buhay na sinira ko. Mabuhay ka, Tala. At sana, sa iyong paglipad, hindi mo na kailanman muling tignan ang isang tulad kong naiwan sa alabok. Pinunit ko ang sulat at hinayaan ang mga piraso nito na tangayin ng hangin sa labas ng bintana. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang hustisya ay nakamit na. Ngunit habang tinitingnan ko si Angelo mula sa pintuan, naramdaman ko ang isang pamilyar na kaba. May isang tao pang hindi ko nababanggit sa aking mga plano. Isang tao na palaging nasa anino, naghihintay at nagbabantay. Dr. Datu, tawag ko sa kanya habang papalapit siya. Ngayong tapos na ang lahat, paano naman tayo? Tumingin sa akin si Datu nang may malalim na kahulugan. Ang paghahabi ng buhay, Tala, ay hindi natatapos sa isang obra. Minsan, kailangan nating magsimula ng bagong disenyo na may mas matibay na sinulid at mas maliwanag na kulay. Hindi lahat ng sugat ay peklat ang iniwan. Ang ilan ay naging mahalagang bahagi ng disenyo sa tela ng aking buhay. Habang pinagmamasdan ko ang pagsikat ng araw sa kabundukan ng Ifugao, nararamdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa aking mukha. Isang hanging amoy lupa, amoy pino, at amoy kalayaan. Narito ako muli kung saan nagsimula ang lahat. Ngunit hindi na ako ang babaeng umalis dito na puno ng takot at bulag na pag-ibig. Ngayon, nakatayo ako rito bilang isang babaeng binuo ang sarili mula sa sariling mga abo. Ninang, tignan niyo po, nakabuo na ako ng isang linya. Lumingon ako at ngumiti nang makita ko si Angelo na nakaupo sa isang maliit na habihan na ipinagawa ko para sa kanya. Ang kanyang balat ay mayroon na ngayong malusog na kulay at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sa loob ng ilang buwan naming pananatili rito sa probinsya, tila ba ang lupaing ito mismo ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang mamahaling ospital sa Maynila. Lumapit ako sa kanya at hinaplos ang kanyang buhok. Napakagaling mo, Angelo. Ang bawat hibla na inilalagay mo ay simbolo ng iyong lakas. Huwag mong kakalimutan na ang paghahabi ay hindi lang tungkol sa paggawa ng tela, kundi tungkol sa pagtitiyaga at pagbuo ng isang kwento. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong nakikita ang aking sarili sa batang ito. Hindi sa kanyang mukha na kahawig ni Calum, kundi sa kanyang determinasyong mabuhay. Siya ang aking naging buhay na obra maestra, isang batang nailigtas mula sa puot, at ngayon ay lumalaki sa pagmamahal. Tumayo ako at naglakad patungo sa gilid ng aming veranda. Sa baba, nakikita ko ang itinatayo naming Tala Cultural Center. Ito ang aking paraan upang ibalik sa aking mga kailian ang lahat ng biyayang natanggap ko. Dito, ang mga kabataang Ifugao ay matututo ng sining ng paghahabi
Hindi bilang isang gawaing pambahay lang, kundi bilang isang sining na kikilalanin ng buong mundo. Nakatanggap ako ng mensahe mula sa Maynila kanina. Ayon sa aking abogado, tuluyan nang naibenta ang dating mansyon ni Calum. Ang perang nakuha mula rito ay inilalaan ko na sa scholarship fund ng mga batang may sakit sa dugo. Wala na akong gustong itira sa mga material na bagay na magpapaalala sa akin ng pait ng nakaraan. Nabalitaan ko rin na si Kylom ay nananatiling isang hamak na manggagawa sa isang malayong probinsya sa timog. Isang taong nagtatayo ng bahay para sa iba, habang ang sarili niyang tahanan ay tuluyan ng gumuho. May bahagi sa akin na dati ay gustong makita siyang nagdurusa, pero ngayon, tanging katahimikan na lang ang nararamdaman ko. Ang kanyang pagkawala sa buhay namin ni Angelo ang pinakamalaking hustisya na maari kong matanggap. Iniisip mo pa rin ba siya? Naramdaman ko ang mainit na presensya ni Dr. Datu sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman na nakatingin siya sa akin ng may paghanga at pag-aalaga. Isang tingin na nananatiling tapat sa loob ng maraming taon. Hindi na siya ang iniisip ko, Datu. Sagot ko habang nakatingin sa malawak na palayan. Iniisip ko kung gaano kaganda ang bukas na hinabi ko para sa sarili ko. Salamat sa pagiging isa sa mga matitibay na sinulid na humawak sa akin nung akala ko ay mapuputol na ako. Lumapit si Datu at tumayo sa tabi ko. Tala, alam mong hindi lang ako basta sinulid sa buhay mo. Gusto kong maging bahagi ng kabuuan ng iyong disenyo. Pero alam ko rin na kailangan mo muna ng oras para sa iyong sarili. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Ang mga kamay na nagligtas sa akin at kay Angelo. Datu, sa mundong ito, marami akong natutunan. At isa na roon ay ang katotohanang ang pag-ibig ay hindi dapat nagmamadali. Ang pinakamagandang tela ay yaong hinabi ng may sapat na oras at tamang panahon. Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pag-unawa. Maghihintay ako, Tala. Gaano man katagal ang abutin ng iyong paghahabi. Sa gabing iyon, habang ginaganap ang unang gabi ng pagbubukas ng aming sentro, nakatayo ako sa harap ng maraming tao. Suot ko ang isang puting-puting damit na may gintong borda ng mga bituin, ang aking pangalan, ang aking simbolo. Wala na ang anino ng nakaraan, wala na ang bigat ng pighati. Habang pinapanood ko ang mga batang ifugaw na nagsasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan, alam ko na sa wakas, ang aking muling pagsilang ay kumpleto na. Ang reyna ay hindi lang nakabalik sa kanyang trono. Siya ay nakagawa ng isang bagong kaharian kung saan ang bawat babae ay malayang maghabi ng sarili nilang tadhana. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, lumapit ang aking assistant na may dalang isang maliit na kahon. Ma'am, may nag-iwan po nito sa gate. Wala pong pangalan. Binuksan ko ang kahon at ang aking puso ay sandaling tumigil sa pagtibok. Sa loob ay may isang maliit na piraso ng tuyong bulaklak ng ifugao at isang piraso ng sinulid na kulay itim, isang simbolo ng pagluluksa at paalam. Sino ang nag-iwan nito? Si Kylum ba na nahanap ang paraan upang magpaalam sa huling pagkakataon? O si Marisol na marahil ay nakalaya na at nagpaparamdam ng kanyang presensya? Lumipas ang 5 taon na tila ba isang mabilis na paghila ng sinulid sa isang malaking habihan. Ang bawat taon ay nagdagdag ng kulay, tibay at kahulugan sa bawat bahagi ng aking buhay na dati ay tila gusot at punong-puno ng mga buhol ng pighati. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aking tahanan sa Ifugao, pinagmamasdan ang malawak na tanawin ng mga payo o rice terraces na tila mga hagdan patungo sa langit. Ang hangin ay sariwa, may dalang bango ng mga bulaklak ng kape at ang amoy ng basang lupa matapos ang isang mahinang ulan. Wala na ang ingay ng lungsod na dati ay nagpapaalala sa akin ng aking pagkabilanggo. Dito, ang tanging naririnig ko ay ang awit ng kalikasan at ang masayang tawag ng mga bata mula sa aking foundation. Mama Tala, tignan niyo po ang natapos kong disenyo.
Lumingon ako at isang malapad na ngiti ang sumilay sa aking mga labi nang makita ko si Angelo. Hindi na siya ang maputla at sakiting batang nakita ko sa wheelchair sa Manila. Ngayon, siya ay isang malakas at masiglang bata. May mga pisnging kulay rosas at mga matang puno ng pangarap. Tinatawag niya akong mama. Isang titulong hindi ko kailanman inakalang hahawakan ko para sa anak ng aking kaaway. Ngunit isang titulong tinanggap ko ng buong puso dahil sa kanya ko natutunan ang tunay na kahulugan ng pagkalinga. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ang telang kanyang hinabi. Napakaganda, Angelo. Ang asul at pilak na ito ay tila ba ang ilog sa ilalim ng buwan. Mayroon kang kamay ng isang tunay na manlilikha. Nayakap ko siya ng mahigpit. Nararamdaman ang tibok ng kanyang puso. Ang tibok na kinuha mula sa aking sariling lakas. Sa bawat pintig nito, alam kong nagtagumpay ako. Hindi ako naghiganti sa pamamagitan ng pananakit. Naghiganti ako sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay at pagmamahal sa isang nilalang na itinuring nilang pabigat. Nakatanggap ako ng balita kamakailan tungkol kay Marisol. Ang kanyang buhay sa loob ng kulungan ay naging isang mahabang serye ng pagsisisi. Nawala na ang kanyang kagandahang dati ay ginamit niyang sandata. At ang yaman na kanyang ninakaw ay tuluyan ng naubos sa mga legal na bayarin. Siya ngayon ay isang anino na lamang ng babaeng mapangapi, nabubuhay sa gitna ng mga pader na kasing lamig ng kanyang budhi. Doon, ang kanyang tanging kasama ay ang mga gunitang wala ng saysay. Si Doña Imelda naman ay pumanaw na 2 taon na ang nakalilipas. Namatay siyang mag-isa sa isang pampublikong pasilidad. Tinatawag ang pangalan ng kanyang anak na hindi kailanman dumating. Isang malungkot at tahimik na pagwawakas para sa isang babaeng inakalang ang kapangyarihan ay nasusukat sa taas ng kanyang boses at dami ng kanyang ginto. At si Calum, paminsan-minsan ay nakakatanggap ako ng mga ulat. Nanatili siyang isang hamak na manggagawa. Ayon sa mga nakakakita sa kanya, palagi siyang may dalang isang maliit na lukot na litrato ni Angelo. Ngunit hinding-hindi siya nangahas na lumapit o magpakita. Alam niya ang kanyang hangganan. Alam niya na ang bawat hakbang niya patungo sa amin ay isang pag-alala sa kanyang sariling kahihiyan. Ang kanyang parusa ay hindi ang pagkakulong, kundi ang mabuhay sa isang mundong alam niyang mayroon siyang pamilyang hindi na niya kailanman maaring angkinin. Ang maliit na kahon na natanggap ko noong nakaraang anibersaryo ay nanggaling pala sa kanya. Ang tuyong bulaklak at itim na sinulid ay simbolo ng kanyang pagluluksa sa namatay niyang dangal at ang kanyang huling pagkilala na ako ang nagwagi. Sinunog ko ang mga iyon, hindi dahil sa galit, kundi dahil wala na silang puwang sa aking hinaharap. Naramdaman ko ang isang pamilyar na init sa aking balikat. Isang kamay na malaki, matatag, at nagbibigay ng seguridad. Hindi ko na kailangang lumingon upang malaman na si Dr. Dato ito. Tapos na ang pagdiriwang sa baba, tala. Hinihintay ka na ng mga kailian. Mahina niyang sabi. Iniharap ko ang aking sarili sa kanya. Sa loob ng 5 taon, nanatili siyang nasa tabi ko bilang kaibigan, bilang kasama sa bawat pagsubok, at bilang lalaking nagturo sa akin na ang tiwala ay hindi kailangang ipilit, kundi unti-unting hinahabi. Salamat, Dato. Salamat sa lahat. Bulong ko. Hinawakan niya ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay marahang sumalikop sa akin. Wala ka nang dapat ipagpasalamat, tala. Ang makita kang ganito, malaya, nagniningning, at masaya, iyon ang tanging bayad na kailangan ko. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat, pinagmamasdan ng dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Ang aking muling pagsilang ay hindi isang himala. Ito ay isang sining na pinaghirapan ko
Sa bawat patak ng aking luha at bawat hibla ng aking pagtitiis, ang buhay ay parang isang malaking tela. May mga bahaging madilim, may mga bahaging punit, at may mga bahaging tila hindi magkatugma ang kulay. Ngunit sa huli, kung ikaw ang may hawak ng habihan, maaari mong gawing isang obra maestra ang bawat pagkakamali. Ako si Tala, isang anak ng bundok, isang manghahabi ng tadhana. At sa wakas, ang aking kwento ay hindi na tungkol sa kung paano ako sinira, kundi tungkol sa kung paano ako muling nabuo ng mas matatag, mas rurok, at mas nagniningning kaysa sa anumang bituin sa langit. At dito, sa bawat hibla ng aking bagong tadhana, natagpuan ko ang tunay na kapayapaan. Mahal naming tagapakinig, mula sa kailaliman ng aking puso, maraming salamat sa pagbabahagi ninyo ng inyong oras at damdamin sa paglalakbay na ito. Kasama ninyo akong umiyak, nagalit, at sa huli ay huminga ng maluwag habang binubuo natin ang kwento ni Tala. Ang makarating kayo sa bahaging ito ay isang karangalan para sa akin bilang inyong tagapagsalaysay. Sa totoo lang, habang isinusulat ko ang mga pahinang ito, may mga sandaling kinailangan kong huminto dahil sa bigat ng emosyon. Ang pinakamahirap na bahagi para sa akin ay ang tagpo sa ospital. Ang sandaling kailangang harapin ni Tala, ang katotohanang ang taong pinag-alayan niya ng lahat ay siya ring kukuha ng kanyang huling hininga. Ramdam ko ang pait ng bawat patak ng kanyang luha at tila ako mismo ang nakaramdam ng lamig ng pag-iisa sa silid na yon. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta imahinasyon. Ito ay hango sa mga anino ng realidad na nakikita ko sa paligid, mga kwento ng mga kababaihang tila mga hamak na sinulid lang sa paningin ng iba, ngunit sa huli ay nakapaghabi ng isang napakagandang obra ng katatagan. Ito ay alay ko sa lahat ng mga pusong dumaan sa apoy, ngunit piniling maging ginto sa halip na maging abo. Nais kong iwan sa inyo ang mensaheng ang buhay ay parang isang maliit na punla sa ilalim ng lupa. Kailangan nating dumaan sa dilim at bigat ng mundo upang matutong sumibol at hanapin ang liwanag. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng nakaraan ang ningning ng ating bukas. Bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko kayong tanungin, kung kayo ang nasa katayuan ni Tala, kakayanin niyo rin bang yakapin at iligtas ang bata na naging simbolo ng pagtataksil sa inyo? Ang pag-ibig ba ay sapat na dahilan upang burahin ang bawat latay ng nakaraan? O sadyang ang pagpili sa sariling katahimikan ang tunay na tagumpay? Sana ay nanatili ang init ng kwentong ito sa inyong mga puso. Kung ang paglalakbay ni Tala ay nagbigay sa inyo ng inspirasyon o kahit kaunting pag-asa, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa amin. Iwanan ang inyong mga komento, i-like ang kwentong ito, at ibahagi ito sa mga taong sa tingin ninyo ay nangangailangan din ng muling pagsilang. Maraming salamat sa inyong katapatan. Hanggang sa muli nating paghahabi ng mga bagong kwento ng buhay, pag-ibig at tagumpay, pagpalain kayong lahat